Magahatid ang mga kaganapan kaugnay ng pista ng Poong Nazareno. Nasa paligid ng Quiapo Church sina Sean Gupo, Eugene Fernandez at JB Piedragosa. Nasa Quirino Grandstand naman si Daniel Manalastas. Habang magbabalita naman mula sa Bilibid Viejo Street si Simon Ong. At nasa San Sebastian Church naman ay si Eliza Insigne. Taon-taon, ipinagdiriwang ang kapistahan ng Poong Jesus Nazareno at taon-taon din ito dinarayo ng libo-libong deboto mula sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. At ngayong taon, nagpatupad na ang ilang pagbabago at karagdagang hakbang upang matiyak ang ligtas, maayos at payapang paggunita ng kapistahan. Narito po ang report. Sa tema na dapat siyang itaas at ako na may bumaba, opisyal nang nagsimula ang taunang traslasyon ng mahal na Poong Jesus Nazareno kaninang alas 4 ng umaga mula Quirino Grandstand patungo sa Quiapo. Hudyat ng pagbubukas ng isa sa pinakamalaking pagtitipong pangrelihiyon ng simbahang Katolika sa bansa. Bitbit ang mga imahen at ang marubdob na pananampalataya ng mga deboto ng mahal na Jesus Nazareno, dinagsa ng mga deboto ang Minor Basilica at pambansang damba ni Jesus Nazareno o Quiapo Church dito sa Maynila. Isa na rito si Nanay Carolina Polo, 73 anyos mula sa Davao. Dahil sa kanyang sakit na ovarian cancer ay naglakas loob siyang lumuwas ng Maynila at sa kauna-unahang pagkakataon pumunta siya dito sa Quiapo upang humingi ng awa sa Poong Nazareno. Nagpakasakali na tulungan ako ng Panginoon sa sakit ko, ovarian cancer. Si Alfredo Buera Jr., isang driver mula sa Bicol, ay mag-isa ring lumuwas sa Maynila upang dumalo sa pista ng Poong Nazareno. Bitbit ang kanyang imahe ng Poong Nazareno, hindi niya mapigilan ang maluha dahil sa pasasalamat sa mga biyayang natanggap mula sa Poon. Aniya, mula 1995, lumuluwas na siya ng Maynila at dumadalo sa pista ng Poon. Kung ano man pang hinihingi ko sa kanya, ibinibigay naman po. Salamat po, mahal na pong Jesus Nazareno. Lagi po ako nandito sa inyo tuwing pista. Salamat po. Taon-taon din simula 2008, tinutupad ng mag-asawang Eugene at Sherry Falsis ang kanilang pangako at debosyon sa Poong Nazareno. Dahil sa awa ng Poon, aniya, nakatapos ng pag-aaral ang kanilang mga anak. Dahil din sa himala ng Poon, gumaling ang kanyang cancer. Talagang down na down kami noon at nag-aaral yung mga anak ko noon. Kaya nakiusap ako sa Poong Nazareno na sana tulungan ako mapatapos yung mga anak namin. So happen, nakatapos lahat sila. At noong 2015, na-diagnose ako ng stage 1 non-Hodgkin lymphoma. Muli ako nakiusap sa Poong Nazareno na pagalingin ako. Nakiusap ako sa kanya na pagalingin niya ako at nangyari po yun. Kaya nandito po kami taon-taon to give thanks and praise to Him. Samantala, binago naman ang andas o karawahe ng Poong Jesus Nazareno para sa traslasyon ngayong taon upang masigurong ligtas ang prosesyon. Ayon kay Quiapo Church Technical Advisor Alex Irazga, nilagyan na ito ng preno at manibela upang maiwasan ang pagtutulakan. Mayroon na ring fire extinguisher, power supply, electric fan at exhaust system sa loob nito. Binaba rin ang sahig ng andas para makaupo ang hanggang 5 ihos del Nazareno at maaari na rin itong buksan para sa inspeksyon at pagkukumpuni sakaling magkaaberya ang andas. Mas maikli na rin ang bagong andas upang maiwasan ang pagsampa ng mga deboto. Gayon din ang krus ng imahen. Nilagyan din ang butas ang bubong para maiwasan ang moisture sa salamin. Mananatili pa rin hinihila ang lubid ng andas at kung sakaling maputol, may 2 ekstrang lubid na tig 30 metro ang nakahanda. Sa kasulukuyan ay may kabuuang bilang na 33 misa na idinadaos oras-oras para sa kapistahan ni Jesus Nazareno dito sa Quiapo. At ayon sa pamunuan, ito ay pinangunahan ni Reverend Father Jade Licranan, rektor at kura paroko ng Quiapo Church. Inaasahan itong matatapos mamayang gabi. Nauna sa mga balitang totoo at laging bago, Zai Chua, Alauna sa Balita, Congress TV.